Okay. Kung parehas kayo ni Apostol de Pablo na nangaral ng buhay ng walang hanggan, bakit si Apostol de Pablo sabi niya ang buhay or ang kaligtasan no is paparating pa lang simula nung tayo nanampalataya? So wala pa sa kanya immediate. Sa kanya darating pa lang. Bakit sa'yo nandyan na? Bakit magkaiba kayo? Sabi mo kanina dapat hindi magkasalungat. Ba't kayo nagkasalungat ngayon? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante, salungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Bag saw Simbahan. Okay, magandang gabi po sa ulitin mga kaibigan, no, mga kapatid diyan sa pananampalataya. Ulitin ko, ako si Brother Dino Diaz, ang papatunayan ko ng osas o ang aral ng osas ay biblikal, no? Unang-una po mga kapatid, no, para po sa inyong kaalaman, ang osas po, hindi po usapin ito kung tatanggap pa lamang ng kaligtasan, no? O matatanggap pa lamang ang kaligtasan, kundi ang usaping ito ay natanggap na ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan, no? Kung yun bang kaligtasan na yun ay mananatili o preserve ba yun o mawawala ba yun o tatanggalin ba yun? Yun yung aming usapin. Hindi po kami mag-uusap na tatanggapin sa kabilang buhay. Hindi po kami mag-uusap, tatanggapin pa lamang ngayon, kundi yung natanggap na kung ano ba yung natanggap, mawawala ba yun, ma-preserve ba yun, manatili ba yun, o mawala yun. No? Yun yung aming pag-uusap, tandaan po natin. Ang tunay po na lingkod po ng Diyos o anak ng Diyos ay tinutukoy po sa Biblia, yan po hinihalin tulad po na sa isang tupa ni Kristo. Okay? Tupa ni Kristo o anak ng Diyos o kaibigan ng Diyos. Yan po. Hindi po pwedeng gamitin sa atin yung kambing, hindi pwedeng gamitin sa atin yung ahas, hindi pwedeng gagamitin po sa tunay na lingkod po ng Diyos, yaong baboy, aso, dahil po hindi po yan tumutukoy na lingkod ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, no? Doon tayo sa tunay, hindi tayo doon sa pike. Una po, mayroon pong katuruan ng Biblia, mga kapatid. Una, patunayan natin, ang anak ng Diyos o ang tupa po ng Diyos, mga kapatid, una, hindi malilipol. Meron ho ba tayong talatang mababasa na yan? Na ang tupa po ni Kristo ay hindi malilipol? Dito po sa John 10, mga kaibigan, John 10:27 to 28, na ito'y pamalian po, no? Pinapauna po natin mga kapatid, itong aral po ng usas kailanman ay hindi po ito matutulan. Wala pong sino mang makatutol sa aral po ng Diyos. Ito po ang ating mababasa sa 27 hanggang 28, ganito po. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol. Ito pamalian po ni Brother John Ray na ito ay malilipol. Sabi po sa talata, hindi malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng ama. Tanong, agree ba ang Katoliko sa aral na ito na ang may hawak ng kaligtasan ng Diyos ay may hawak ng kaligtasan ng tao ay ang Diyos? Agree po at aral po ng Katoliko yan at wala kaming kontrahan dyan. Kaya po wala kang karapatan iwala sapagkat Diyos ang may hawak nun. Hindi mo kayang iwala sapagkat wala sa iyo ang kaligtasan na sa kamay po ng Diyos. Ayan po, no? At sabi ni Kristo, no, nakikilala niya dito sa 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Hindi niya pwedeng gagamitin sa akin doon sa Mateo 24 mamaya, doon sa false prophets, na tumatawag na hindi kilala sapagkat yun po ay hindi kilala ni Kristo. Tandaan po natin mga kaibigan at mga kapatid. No, unahan na po natin sa kanyang maaaring gagamiting talata. No, napatunayan po natin na yung kay Kristo ay hindi po yun malilipol, yung tupan niya. At
At yung kay Kristo, mga kapatid, hindi, ikalawa, una, hindi malilipol, ikalawa, hindi maiwala. Meron bang talata? Dito po sa Juan 6, sundan po ninyo ako mga kapatid, no? Juan 6:39. Ganito po ang ating mababasa. Sundan po ninyo ito. Ganito po. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat na binigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Ayun po, no? Yung kay Kristo po, ay hindi po yun iwala, ayon kay Kristo mismo. No? Agree ho ba ang aral ng Katoliko dito po sa katuruan po ng Diyos? Agree ho ba ang Katoliko dito? Sa Katoliko po, kahit madagdagan po, no? Yung pagkakasala, mas piliin pa din ng Diyos yung kaawaan niya, yung gumagawa ng kasalanan, no? At mas pinili pa siya ng Diyos, no? Na huwag ipahama, kundi lalong ginamit ng Diyos ang kanyang buhay upang mamatay daw doon, no? So wala pong kontrahan dito. Yan pong aral ng usas. At kung pamalian po yan ni John Ray mamaya, na iwala po ng Diyos yaong sa kanya at malilipol yung sa kanya, aral din ni John Ray yung kanyang kalabanin sapagkat ito yung usas. Ikatatlo, no? Sabi dito, hindi maiwala at hindi hahatulan yaong sumampalataya na kay Kristo. Meron ba tayong talata nun? Basa, John 3:18. Ganito po mga kaibigan at kapatid. Sabi po dito, ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumampalataya ay hinahatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak. Ayan, napatunayan po natin. Ikatatlong punto. Una, no, itong una, hindi malilipol. Ikalawa, hindi may wala. No, ikatatlo, mananatili. No, mananatili ang kaligtasan. Ayon po dito sa Efeso 2:8 mga kaibigan at kapatid, ganito po. Efeso 2:8 hanggang 9. No? Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay magmapuri. Okay? Sa biyaya, sabi dito, kayo'y nangaligtas at itong kaligtasan po mga kapatid ay past tense, natanggap na po ng mga buhay. Hindi po patay ang kinausap po dito. Kung papansinin po ninyo. At yung kaligtasan, thank you. At yung kaligtasan pong natanggap po nila, kung tingnan mo sa Greek, yung zozo, kahit pong soteria, nakadefine po yan sa preserve. So ibig sabihin, yung natanggap po dito sa Efeso ng mga mananampalataya, yan din po, mga kapatid, ay mananatili yon sapagkat sila buhay, mananatili yung kaligtasan na yon. Okay po, nakuha ba natin mga kaibigan at kapatid? Ano ho bang patotoo? Dito po sa Juan, na natanggap po nilang buhay na walang hanggan, dito po sa nahaunang Juan 5:11 hanggang 13 po tayo mga kapatid. No? Pansinin nyo pong mga talata at pansinin nyo din po yung kanyang gagamitin mamaya. No? Dito po, at ito ang patotoo. May patotoo po na tayo binigyan. Ibinigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Okay, 12. Ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. 13. No? Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong pananampalataya, sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So malinaw po yan mga kapatid na mayroon ng buhay na walang hanggan. At yung walang hanggan na yan pong ibig sabihin hindi po matatapos, hindi po temporal. Pag walang hanggan po, no, hindi matatapos. Ayan, no? So dito po, no? So agree ho ba ang Katoliko naman sa katuruang ito? Yes po, agree pong Katoliko, no? Kahit po napakarami mong kasalanan, pagdating ng araw ng kamatayan, ikaw ay haharap sa Diyos na pinaging malinis sa harapan ng Diyos. Aral po ng Katoliko yan, no? Kaya po wala po siyang masira po dito sapagkat nakadikit pa din po, may aral usas din po yaong mga Katoliko, no, na hindi lang po siguro na pag-aralan ni Brother John Ray. So mamaya,
kung mabasa niya po ito, malay mo bukas ako na yung magbautismo sa kanya. No, ito po. Pang-apat, iingatan ng Diyos yung sa kanya. Dito po sa Jude 1:24, ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Ano po? Jude 1:24. Okay. Sabi po dito, ngayon doon sa makapag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Ayun po, iniingatan ka po at makapagharap sa harapan po ng Panginoon na walang dungis. Kinakuha po niyo, na walang dungis. Nako, kakampi ko talaga dito yung Katoliko na. Okay, dito po sabi sa Roma 8:38, no, marami tayong talata mga kapatid, no? Roma 8, dito po, Roma 8:38. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sundan po ninyo hanggang 39 ito, no? Sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, ito, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayan po, nabasa po natin na kung kay Kristo ka, hindi ka mahiwalay talaga, sabi po ng Biblia. No? Thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Brother Dino. Affirmative sa debate natin ngayon. At sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ay patungkol sa OSAS na patutunayan nga ni Dino na ang OSAS or once saved, always saved ay biblical. Ayan. So, bigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong si Brother Yesumar o John Ray. Ayan. 7 minutes, bro. Your Yes, times bro. Your times start. Maraming salamat, Mr. Moderator. Bro Dino, first question ko, bro, magtatanong muna ako ng confirmatory questions, bro, para baka kasi parehas tayo ng unawa ba ng tindig, ba't pa tayo nagdidebate, di ba? So, confirmatory muna to, bro, kung ikaw, dapat, naniniwala ka ba, bro, na yung sagot natin at mga pamahayag natin ay hindi salungat dapat sa Biblia, bro? Tama, bro, o hindi? Tama. At saka yung mga pahayag ko according sa Biblia, at agree na agree po dito ang aral din po ng Katoliko. No? Based po sa pinahayag na OSAS, agree pong Katoliko dito. Next question, Brother John Ray. Okay, pangalawang confirmatory question, bro. Naniniwala ka ba sa mga scholar na nagsabi that the Bible must be interpreted according to their time? Naniniwala ka nito, bro, o hindi? Naniniwala din po ako dyan dahil kinuha din nila yan sa Biblia ng Bible mag-interpret po ng sarili niya o ng naloloob na aral. No? Hindi po tayo mag-interpret, kundi ang Biblia mismo, kaya tama pong pagkabasa ko, Biblia mismo yung nag-interpret doon, hindi po tayo. Okay. Ang pangatlo, sabi ni Apostol na Pablo, bro, Apostol na Juan, no, sa kanyang unang sulat, sabi niya, kung paniniwalaan natin ang isang taong nagpapatotoo, mas higit na paniwalaan ang Diyos sapagkat Diyos ang nagpatotoo nito. 1 John 5:9. Naniniwala ka nito, bro, o hindi? Naniniwala po ako, kaya maniwala ka sa akin sapagkat kung aking binabasa ay salita din po ng Diyos, Brother John Ray. Okay. No, salita po ng Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, paniwalaan mo din ako sapagkat ang aking sinasabit, binabasa ay sa Biblia din po. Next question. Okay, salamat. So dito na ako sa sabi mong OSAS, no, yung gusto kong malaman yung concept. By the way, sinabi mo na yung konsepto. So sabi mo, ang konsepto ng OSAS ay natanggap na ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Tama, bro? At tama po yan, no? Simula na ikaw ay nanampalataya, tinanggap mo po ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po doon sa naunang Juan 5:11 hanggang 13. Meron kayong buhay, no? Reminder po, no? Paalala siya na meron na kayong buhay na walang hanggan. Yung susumampalataya lang, ha? So ginamit mo, bro, ang Juan 10:27, sinabi dito na at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. So ano ba to, bro? Ibibigay ba to ng Panginoong Jesucristo na personal or hindi? Personal yan, kaya nga binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Yung sumampalataya. Next question. So, meron na kayong buhay na walang hanggan, bro? Abay, oo. No, meron kaming buhay na walang hanggan. Yan po yung kaligtasan na tinutukoy, brother, tawag dito, John Ray.
No, Okay. malinaw po sa Biblia. Yaong sumampalatay, Biblia po ang atin na hindi po isip lang natin yung sundin na Biblia. Kaya nga maniwala ka doon sa salita ng Biblia. Hindi po sa tao lang na sa kanyang isip. Oh, next question. Next question. Kailan kayo nakita ng Panginoong Jesucristo, bro, para nabigyan ka ng buhay na walang hanggan? Ano po? Hindi po kailangan na makipagkita ka sa Diyos. Hindi mo makikita Objection, ang Mr. Diyos. Moderator. Time stop. Objection. Time stop. Okay, objection muna tayo sa negative. Ano yan? Yes, ang objection ko, Mr. Sinabi niya kanina, personal ibibigay. May personal bang hindi nakita? Kailan kayo nakita ng Panginoong Jesucristo at binigyan ka ng buhay na walang hanggan? Sagot. Okay, so Counter-objection? Wait lang bro ha. Ina-analyze ko yung objection ni Yesumar, no? So, ang tanong niya ay kailan? I think naghahanap siya ng event or time. Yes. So, Brother Dino, ano yung counter-objection? Okay, counter-objection, moderator. Hindi po kategorikal. Wala siyang karapatan at tutulan po ang aking paliwanag. No? Okay. Kasi pag sinabi po kung kailan, sinagot ko immediately. Yun. Malinaw yan. Sige bro, bibigyan kita ng 20 seconds again sa Okay, pagsagot thank you. bro. Pasok mo yung sagot mo na immediate. Okay. Kailan daw po, no, ang Diyos nagbigay ng buhay na kailan kayo nagkita? Pag ikaw ay sasampalataya, sabi na kasi andyan naman ang Diyos, ako'y sumain yung palagi hanggang, no, sa katapusan ng sanlibutan. Di pa naman natapos ang sanlibutan. Una yan ha. Ikalawa, sa 1 John 5:11 hanggang 13, malinaw po yan. Mayroon kayong buhay na walang hanggan Next question. sa inyong nanampalataya. Next question. Oh. Okay, next question. Okay, salamat. Okay, no? So sabi mo dito, bro, I mean, sangayon ka na si San Pablo daw, sabi niya, siya ang binigyan ng karapatan mangaral sa buhay na walang hanggan. Sangayon ka dito o hindi? Sang-ayon ako dyan, hindi lamang po, no? Sang-ayon din ako dyan. Hindi lamang po si Pablo. Kasi kung si Pablo lamang, hindi dapat wala kayong buhay na walang hanggan sapagkat si Pedro ang spokesperson po ninyong mga Katoliko. Hindi lamang si Pablo, lahat pong apostles na binigyan. Kaya mali po yung unawa mo dyan. Si Pablo lamang para ipasok yung tanong. Next question. Next question. Okay. Sabi mo, natanggap mo na immediate yung buhay na walang hanggan nung nanampalataya ka. Tama, sabi mo kanina, tama, mali. Tama. Ayon po sa 1 John 5:11-13, sa pamagitan ng inyong nanampalataya. Mr. Sabi po Moderator? doon. Ano bang sabi? Time stop. Ano yan? Negative. Hello? Nakamute ka. Hindi, okay lang yung Mr. Moderator. Naghang sa akin saglit. Pero Okay. Hindi naman. Hello, Mr. Moderator. Yan. Okay. Okay, patuloy Mr. Moderator sa sagot. Okay, Okay, paki-ulit thank na you. lang bro kasi na-interrupt ka doon. Tama yon, Brother John Ray. Kasi malinaw po ang 1 John 11-30 at John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga sabi sa Biblia, ngayon ang araw ng pagtanggap, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon Next mismo. question. Kasi Next kung question. bukas-bukas ka. Okay. Okay. Kung parehas kayo ni Apostol de Pablo na nangaral ng buhay ng walang hanggan, bakit si Apostol de Pablo sabi niya, ang buhay or ang kaligtasan, no, is paparating pa lang simula nung tayo nanampalataya? So wala pa sa kanya immediate. Sa kanya, darating pa lang. Bakit sa'yo nandyan na? Bakit magkaiba kayo? Sabi mo kanina, dapat hindi magkasalungat. Ba't kayo nagkasalungat ngayon? Mali yung unawa mo, hindi niya tinutukoy Oh, objection, sarili Mr. niya. Moderator. Time stop. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, anong Oh, objection hindi muna siya natin? pwedeng Negative. mamaratang. Ano? Yes, Wait lang. paki-correct siya, Mr. Moderator, na maratang. Mali daw yung unawa ko. Hindi mo pa nga alam yung talata na sinasabi ko eh. Huwag niyo siyang magmamaratang, Mr. Moderator, na mali yung unawa ko. Okay. Ang tanong ko, sagutin niya, Okay. bakit magkasalungat ang kanilang opinion ni Apostol ni Pablo? Sa kanya, immediate natanggap na daw niya kaligtasan. Okay. Kay San Pablo, parating pa lang. Okay, Parating nakuha ko pa na. lang buhat ng nanampalataya si Pablo. Okay. So, ang tanong ni Brother Yesumar, bakit daw magkaiba kayo ni Pablo? Sabi ni, yun yung tanong niya. Bro Dino, may counter-objection Yes, bro. ka bro? Or Yes. magsasagot ka na? Counter-objection. Kasi conclusion niya yan, moderator, na magkasalungat kami. Mali yung unawa mo. Objection, yung Mr. Moderator. Wait lang. Objection, Mr. Moderator. Wait lang, bro. Sa akin, Wait lang bro, Yeso ha. Wait lang. Ano ko muna kay Dino. Ano ko muna. Stream. Saglit lang, Mr. Moderator. Bigyan mo muna ako ng pansin, Mr. Moderator, kasi Wait lang bro. nag-ano siya, yun bang Wait lang bro, babalikan kita bro. nagko-komentary. Yes, Huwag mo yes. na siya mag-komentary, Mr. Nasa Moderator. objection. Yes. tayo. Pero babalikan Oo. kita. No worry. So moderator. bro Dino, ganito muna bro. Ang objection ni Brother Yesumar
ay sumagot ka daw doon sa bakit kayo nagkakaiba. Ngayon, anong counter objection mo doon sa Ay, ito nga aking objection, moderator. Kasi conclusion niya, magkaiba daw kami ng ipinapangaral ni Pablo. Ito nga yung aking paliwan. Mali yung unawa niya. Okay. Bakit po mali yung kanyang pagkaunawa? Okay. No, kasi hindi yung tinutukoy ni Pablo hindi sarili niya. Okay. Conclusion niya yan eh. Tama Okay, yung okay. aral ko, Biblia nga eh. Okay na. So, ganito bro. So, bibigyan kita ng 20 seconds, Bro Dino, sa pagsagot mo doon sa bakit. Ngayon, mag-object na lang kung merong kakaiba doon sa pagsagot. Bro Dino, bigyan kita ng pagkakataong sumagot, bro. 20 seconds, bro. Pasok na. Okay, thank you. Tama yung paliwanag ko. No, mali lang yung pagkaunawa mo, Bro John Ray, tungkol po dito. Kasi hindi naman tinutukoy dyan, based sa conclusion mo, sarili niya, tatanggapin niya pa lamang. Mali yan. Kasi ang turo ni Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap, ngayon ang araw ng ukol, araw ng kaligtasan. Okay. Next question. Sabi mo, yung mga tupa hindi malilipol, ibig ba sabihin nito hindi na matatakwil? Hindi po matakwil. Ayon po dito sa John 10:27 to 29 yung tupa. Pag may ibasa ka sa akin mamaya na tupa ni Kristo, itatakwil niya, automatically talo na ako. Letra por letra, magkasunod, walang putol. Next question. Okay. Next question. Si Pablo ba kasama sa mga tupa? Kasama yan sa tupa. Kasi sabi ni Pablo doon, baka ako'y matakwil. Ano yun? Aral ang tinutukoy. Pag mangaral siya ng iban, hindi aral po na binigay ni Kristo, baka matakwil yung tinuturo niya, hindi yung kaligtasan niya. At wala kang mababasa na matakwil ang kaligtasan niya. Alam ko yung palusot mo dyan. Next question. So, magkasalungat na naman kayo ngayon ng paliwanag ni San Pablo? Hindi. Magkaisa nga kami ng paliwanag ni Pablo eh. Yung aral kasi, brad, halimbawa, tulad ng aral ng Katoliko, iba ang turo sa aral po ng Diyos. Itakwil talaga yung aral ninyo. Pero may pag-asa ka pang maligtas kung sasampalataya ka kay Kristo. Next question. Bakit sa Salmo 74:1 ang mga tupa itinakwil? Hindi naman tupa ni Kristo yan. May basa kapag tupa ni Kristo yan dyan. Tulad ng sinasabi ko, based sa presentation ko, tupa ni Kristo. Time. Okay. Sige ba? So 7 minutes time lang. Running time kasi yan. So dyan natatapos ang unang pagtatanong ni Brother Yesumar. At syempre dako tayo sa kanyang pagiging negative sa topic ngayon. At bibigyan ko siya ng 10 minutes. Brother Yesumar, your time start now, bro. Yes, Mr. Moderator, maraming salamat. Once again, magandang gabi sa ating lahat. At isang mapagpalang gabi sa mga kapuntos at sa mga baptist na nanonood ngayon, no? At sa mga hindi pala Katoliko at hindi baptist, magandang gabi rin, no? So, umpisahan ko na po yung ating negative stand, no? So, sa narinig nyo naman po mga kapuntos, mga minamahal kong kaibigan na nanonood ngayon, ang unang tanong ko sa kanya kung sang-ayon ba siya na hindi dapat magkasalungat, sang-ayon siya. Pero karamihan sa kanyang mga sagot sa akin, sumasalungat na. Di ba? O sabi niya, immediate daw yung kanilang buhay na walang hanggan. Tapos personal daw na ibinigay ni Panginoong Jesucristo. Nung tinanong ko kailan sila nagkita, hindi daw sila nagkita. May personal bang hindi nagkita? Bro Dino, pag sinabi mong person nga eh. Persona, personal. Ay nako, Bro Dino. No? So, sabi pa niya, tanggap niya si San Pablo na sinabihan na siya ang binigyan ng karapatan mangaral ng buhay na walang hanggan. According sa Tito 1 hanggang 3 na basahin natin, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa panampalataya ng mga hinirang ng Diyos sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsinungaling buhat sa mga panahong walang hanggan. Ngunit sa kanyang mga panahon, ipinahayag ang kanyang salita sa pangangaral na sa akin ipinagkatiwala. Kay San Pablo ipinagkatiwala, hindi sa mga baptist. Kaya bakit kayo magkaiba ni San Pablo ng pangangaral? Ang sa iyo, immediate na tanggap ang buhay na walang hanggan. Kay San Pablo, Dino, wag mo akong paratangan na mali ang unawa dahil hindi ko inunawa. Letra por letra niyang sinabi. Ikaw ang nag-uunawa, ako hindi ko nag-unawa. Ipinahayag ko lang ang sinabi ng apostol na Pablo. Basahin natin sa Roma 3:11. Anong sinabi ni San Pablo kung immediate ba ang kaligtasan? Buhat na ikaw na nampalataya. Sa'yo, immediate eh. Dito, 3:11. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog
sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan, malapit pa lang, kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Hindi ko inunawa, letra por letra yan. Tagalog King James Version. Biblia niyo. Hindi ko wala akong inunawa dito. Binasa lang letra por letra. Kay San Pablo, since tayo na ng palataya, yung kaligtasan natin, palapit pa lang. Palapit pa lang yan. Isa yung immediate, tapos Panginoong Jesucristo pa nagbigay sa inyo, tapos hindi pala kayo nakita. Hindi ganun, no? Tapos sabi mo, hindi kayo magkasalungat. Nagkasalungat na nga kayo ng aral eh. O sabi mo, yung mga hindi malilipol, hindi ba yung matatakwil? Sabi mo, yes, hindi matakwil. Si Pablo pa nangaral na matakwil. Nangaral pala si Pablo na matakwil eh. Oh, bakit magkasalungat kayo? Sa inyo hindi matatakwil. Tapos kay San Pablo pala matakwil. O kasi, hindi mo naunawaan Yes 27, yan yun. Kung sino yung mga tupa na yan na hindi itatakwil ng Diyos, hindi mo yan naunawaan. Yan ang malinaw. Kasi ang ginagamit nyong pananampalataya, yung pagbabasa ng Biblia, according sa mga scholar, that is accommodated sense. No? Kung ano yung naunawaan nyo sa pagbasa nyo ng Biblia, yun ang inyong pinanampalatayanan. That is accommodated sense. Tuturuan kita. No, that is fallacy according sa argumentation and debate. No, kasi ito yung una niyang ginamit na talata, John 10:27, Bro Dino, wag kayong assuming. That is fallacy, no? Assumption nun prabata yung ginagawa niyong unawa. You're just assuming without proving. Nakabasa ka lang ng tupa, kayo na. Nakabasa lang ng buhay na walang hanggan, nabigyan na kayo. O nakabasa lang ng hindi malilipol, hindi na maitatakwil. O that is accommodated sense. No? That is eisegesis, hindi yan exegesis ang ginagawa yung pag-ano ng Biblia. O bakit? Pag sinabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala, sila'y nagsisisunod. Past tense. Ang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na salita. Tingnan mo yung mga tense ng pagkasabi. Past tense. So, probably, hindi ito kayo. Kasi nangyari na nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo. Isino tong mga to? Tapos ano pa ang kondisyon dito ng Panginoong Jesucristo? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol. O bakit hindi sila malilipol? Christ, being God, He knows everything. No? Alam niya na yung mga apostol na naging totoo sa Kanya, siyempre, they are destined to heaven. Romans 8:31. O, bakit hindi sila malilipol? Sapagkat sa 29, ang aking ama na sa kanila nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng aking ama. Ibig sabihin na sa langit na sila. Pinangunahan ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga apostol niya na sumunod sa Kanya, yung mga tunay na tupa, sa langit na, hindi na talaga yung malilipol. Kasi nasa langit na. Ando na sa kamay ng kanyang mga ama. Mali yung pagkaunawa mo eh. Oh. Bakit hindi yung mga ano na yan? Sino ba yan? Mga apostol yan. Hindi yan Baptist. No, bakit? Sa Luke 14, ito ang kondisyon ng Diyos para maging isang tunay na tupa. Luke 14:26. Ang kondisyon ng Diyos, Bro Dino, ito. Kung ang sino mang tao'y pumarito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae o pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Inagawa nyo na ba to? Iniwan nyo na ba ang lahat? Iba ka nga, nasa pader ka pa ng magulang mo ngayon eh. O, nagawa mo na ba to para masabihin yung kayo yung mga tupa na sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Kaya nga past tense yun eh. Bakit? Committed sa kanya ang mga apostol. O, 18:28 ng Lucas. At sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili at nagsisunod sa'yo. Sila yun. Nagets mo na bro, no? Huwag kang assuming na kayo yun. Past tense ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, sila'y nagsisisunod sa akin. Nagsisisunod na, hindi magsisisunod pa lang. Hindi ka marunong gumamit ng Biblia. O kailan ba ibibigay ng Panginoong Jesucristo yung buhay na walang hanggan? Sabi mo, immediate? O ito, sabi ni Panginoong Jesucristo sa 29 hanggang 30, at sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo,
Walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap na makapung higit sa panahong ito at sa sanglibutang darating ang walang hanggang buhay. Sa sanglibutang darating pa ang buhay na walang hanggan, Brother Dino, kung hindi mo alam yun. No? Kaya nga sa 1 Peter, si San Pedro na ang nangaral, sa 1 Peter 1, 3 at 4 dito sa King James Version malinaw dito eh yung mamanahin nating buhay na walang hanggan dito sa King James Version, reserve in heaven, nakareserba pa sa langit. Hindi mo ba alam yun? May reserbang nasa sayo na, reserba pa nga eh. Kailan ba mahahayag yung reserve na buhay na walang hanggan? O dito sa Tagalog na version ng kay Pedro pa rin, 1 Peter 1:4, kailan ang kahayagan yan? Iwan ko sa inyo. Mga unawa niyo mali. Oh. 1:4, kailan mahayag ang buhay na walang hanggan? Sa isang manang di nasisira. Ito yung buhay na walang hanggan. No, manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Oh, inilaan sa langit para sa inyo. Ang buhay na walang hanggan, reserve in heaven yan. Kung babasahin mo yan dito sa New International Version, sa 1 Peter 3:4, the salvation is coming pa nga. Si San Pedro ang sinabihan natin Panginoong Jesucristo, sabi niya dito, 1 Peter, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you. Ito yung sinasabi sa King James Version na reserve. Dito, kept in heaven. Who thought faith are shielded by God's power until the coming of the salvation. That is ready to be revealed in the last time. Ang kahayagan ng buhay na walang hanggan, Bro Dino, sa huling panahon pa yan ng iyong buhay or sa coming natin Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, wala pa yan. Kailangan mo pang mamatay. Revelation 12:11, kailangan mong i-offer ang iyong buhay. Revelation 3:5, kailangan mong matagumpayan ang lahat ng pagsubok. Revelation 2:10, kung makapanatili ka hanggang kamatayan, doon pa lang ibibigay ng Panginoong Jesucristo ang iyong buhay na walang hanggan. Hindi sa panahong darating. Yung mga tupa na sinasabi dyan sa Biblia na katulad natin, pwede pa tayong malipol, depende sa atin because that is subjective salvation. Kailangan masunod natin ang lahat ng utos ng Diyos bago mo makamtan ang buhay na walang hanggan. Nasa John 10:9. Diyan yan, no? Pababayaan tayo ng Panginoong Jesucristo para masubok. At kung makapagpanatili ka hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan ng iyong buhay, maging sa pagbigay ng iyong buhay para sa Panginoong Jesucristo, doon kanya kukuronahan ng buhay na walang hanggan. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang negative stand ni Brother John Ree. Card back, sauce in hand.